Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sang parte ng mundo kayo na andun, ano. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Ano? At December 19? Yeah. Okay. So, ah papasok ako ng trabaho nung medyo malamig pa talaga. At any rate, so kamusta na lahat diyan, ano? Sa Pilipinas, at mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo, no. Sana ay masaya kayo lalo na ngayong magpapasko, no. At talaga namang nung ako'y nandiyan sa Pilipinas a week ago, aba ay napansin ko talaga po ang ating mga department stores ay punong-puno, ang daming tao. Pati po ang traffic, ewan ko, talaga namang palagi naman atang ganun, ano. Pero sabi nga nila, pag daw magpapasko, eh, mas grabe ang traffic sa atin sa Pilipinas. Lalo para na daw po talagang parking lot ay ang EDSA, ano? The biggest parking lot sa Pilipinas ay ang EDSA pag ganitong nagpapasko. Ano? So at any rate, so mabuti naman at magandang senyalis yan dahil looks like ang lahat ng Pilipino ay nasa festive feelings, you know? Talagang masaya. Bili dito, bili doon. Wag lamang po talagang alam natin na merong maraming bonus ngayon, ano? Lalo na't magpapasko. 13th month pay, 14th month pay. Meron pang bonus na galing daw kay Bongbong Marcos, 20,000. Totoo yun. Ewan ko. Yan daw lahat ng mga nasa executive department. Ano? Okay, so pag-usapan natin itong rekomendasyon ng Quadcom. Ano? Ano ba itong sinasabi kong rekomendasyon ng Quadcom? Alam po natin na itong Quadcom sa Kongreso ay nag-imbestiga tungkol sa POGO, sa extrajudicial killing, sa illegal gambling, at kung ano-ano pa, ano. At sabi nga ni Congressman Romeo Acop, ano, ay itong ang nasa sentro ng lahat ng illegal activities na ito noong panahon ng 2016 hanggang 2022. Ang nasa sentro daw ang lumalabas ay si Rodrigo Duterte, ang dating presidente during that time. Ano? Uh, well, ano bang masasabi natin? Mukhang talagang nabudol ang karamihan ng mga Pilipino. Tandaan po natin, yung si Rodrigo Duterte, aba, ay talagang ibinoto ng maraming tao during that time, ano? At parang siya ang dinidiyos, ano, ng karamihan ng mga Pilipino during that time, ano? Uh, para bang wala na siyang sinabing mali at that time, ano? Lahat ay tama. Pinapalakpakan kahit kabastusan ang sinasabi. Pinapalakpakan kahit nag-uutos ng pagpatay, ano, ng mga tao, especially drug lords, ano, or drug addicts. You know. Ano? So, nabudol nga ba tayo? Ay, totoo kung nabudol, ano? Ay. Ngayon po may rekomendasyon ang Quadcom, ano, sa pangunguna ni Congressman Barbers ng Surigao, Surigao del Sur, if I'm not mistaken, na sinasabing ito daw pong si Rodrigo Duterte kasama ng kanyang mga ng kanyang mga cohorts na si Bato de la Rosa at si Bongo ay dapat masampahan ng mga kaso, particularly kaso ng Republic Act 9851, kung saan yan po ay Philippine Act on Crimes Against National Humanitarian Law, ano? Genocide and other crimes against humanity. So yan po ay halos walang pinagkaiba doon sa international crime, ICC, ano, jurisdiction ng ICC.
International Criminal Court, kung saan iniimbestigahan nila yung crimes against humanity na ginawa during the time ni Rodrigo Duterte. Ano ba ang pinaparusahan dyan sa kasong yan, yung Republic Act 9851. By the way, ito pong Republic Act 9851 ay ginawa during the time noong 2009 na ginawa during the time of Gloria Macapagal Arroyo. Siya po ang presidente noon. At ang pinaparusahan po dyan, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay yung mga leaders, kahit anong leader, na hindi napigilan ang krimen against humanity. Yung malawakang pagpatay. Pag ikaw ay leader during that time, na alam mong may nangyayaring ganyang mga krimen, tapos hindi mo tigilan, ay ikaw po ay liable. At isa pang pinaparusahan diyan, if I'm not mistaken, ay yung kapag ang isang leader ay nag-utos na mag-commit ng mga ganyang klaseng krimen against humanity. Alright. So, ating tingnan, ating correlate yan, correlate yan kay Rodrigo Duterte. Pwede ba siyang pumasok dyan? Most probably pwede siyang pumasok dyan. Ano ibig sabihin ko? Dahil, di ba siya po ang presidente during that time nung nangyari yung napakaraming extrajudicial killings sa war against drugs. Siya po ang namuno dyan. At sabihin man natin, for example, na hindi niya alam yan. Hindi niya alam. Na nangyari sa kanya during that time. Nangyari ang mga krimen during that time. Hindi niya napigilan. That is assuming na na wala siyang alam doon, kunwari. Pero nangyari po yan during that time na siya ay presidente. So doon po papasok na siya ay liable diyan dahil hindi niya napigilan ang pangyayari ng mga krimen na yan, extrajudicial killings. Padalawa, lumabas naman po talaga sa investigasyon sa Senado at sa House of Representatives, especially sa Quadcom, na talagang inamin ni Rodrigo Duterte na tinuruan niya ang mga pulis, sinabihan niya na hulihin at pag naglaban ay patayin. So, it is as if na siya ang nag-udyok para gawin ang mga krimen na to sa pagpatay ng extrajudicial killing. So, maliwanag na maliwanag po Maliwanag pa sa sikat ng araw tuwing summer. Na swak na swak dyan ang si Rodrigo Duterte sa mga kasong yan. Ang tanong lang dyan ay, again, yan po ay, kung yan ay hahablahan ng Department of Justice, at assuming na mahablahan nga siya ng yung mga yan, si Bato de la Rosa, si Bongo at saka si Rodrigo Duterte, ng mga kaso against humanity under Republic Act 9851. Ang tanong naman dyan ay ang husgado. Diba? Ang husgado, alam naman natin na ewan ko kung kailan magbabago itong pananaw ng husgado tungkol dyan sa mga taong malalakas sa gobyerno. Correct? Sabi nga ni Erap, weather lang yan. So, masampahan man sila ng kaso, itong sila Duterte, Bongo,
tsaka si Bato, ay yan ba'y makukonvict? Ano? Makukonvict ba yan? Ah, hindi pa rin po ako nawawala ng tiwala sa ating mga husgado, no? Pero lately, di ba? Ano nangyari dun sa mga kaso laban sa mga Marcos, sa lahat ng mga cronies na ipinaglaban ng government of the Philippines for the past more than 30 years, 35 years sa husgado. Nung pong naupo itong presidenteng si Bongbong Marcos, anong nangyari? Isa-isa na pong nadidismiss. Pati yung mga cronies, itong si Enrile, mga kaso ni Enrile, ay na-dismiss po, ano? During that, ngayong time ni Marcos, ano? Yung mga kaso ni Imelda, yung Coco Fund Levy, lahat ng tungkol diyan sa Coco Fund yun, during that time, nila Danding Kuwangko, kung sino-sino pa, ano? Si Imelda Marcos. Ayan, isa-isa na pong nadidismiss, isa-isa na. And hindi ako magtataka na bago matapos ang termino ni Bongbong Marcos, lahat ng kaso ng mga Marcoses na ipinaglaban ng Philippine government for the past 35 years ay dismiss. At alam naman po natin na pag ang criminal case ay na-dismiss, wala na pong at double jeopardy attached, so hindi na po masasampahan ulit ng kaso. As differentiated from the civil cases na po pwede mong i-appeal. Pero sandigang bayan po yan. Mostly criminal case. Baka yan, hindi na may sasampa uli yan. Alright? Pag na-dismiss, double jeopardy attached. So, ang iniisip ko, sinasabi ko ay, kung sakali maisampa sa husgado yung mga kaso na yan, laban kay Rodrigo Duterte at sa kanyang mga allies, ngayon, siyempre, pagdating dyan, banda-banda riyan at iba ang ihip ng hangin, may panibago na namang namumuno na maaaring kakutsaba o kaalyado ng mga Duterte or even ang mga Duterte ang bumalik sa kapangyarihan. Ay madidismiss din yan. Madidismiss din yan. Yun ang sa tingin ko mangyayari. Ay nako, kawawa talaga. Ang Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Mahal pa rin kita pero napakahirap mong mahalin. At any rate, So, dahil po diyan sa rekomendasyon ng Quadcom sa pagsasampa ng kaso laban diyan kay Rodrigo Duterte at sa kanyang mga allies, kay Bato at kay Bongo at kay Garma, kung at sino-sino pa, I salute you. Sana po ay magtuloy-tuloy ang mga kasong yan, Sana at sa Department of Justice naman kay Bongbong Marcos, sana naman ay ituloy niyo yang pinaghirapan ng Quadcom. At para naman sa judiciary. Kaya po ang tawag dito. Kaya po ang ano ba yung sinasabi ko? Anyway, the reason why the Lady of Justice is nakapiring, yung ating ng husgado, ay kasi para hindi po tingnan kung sino ang mga akusado at kung sino ang inihahabla at naghabla. Bigyan po natin ng hustisya. Ang hustisya po ay para sa lahat. Wala po dapat siyang kinikilingan. Okay? Alright, so magandang araw po. Bye-bye.